Mga ano po yun, high school na, gano'n din po ang senaryo. And then, at the time, yung auntie ko, yun na lang dahilan, yung si Auntie Malo, yung auntie ko, isa din po siyang Kristiyano. At na time, yung asawa noon is pumunta ng Manila. Tumawag yun sa bahay na ang tawag nito. Doon muna ako sa kanila matulog paggabi. Doon po nagsimula yung pagkakilala ko sa Panginoon kasi si Auntie Malu kasi pag po siya na kasama mo, kakuntuhan mo, lahat po yung sasabihin about kay Lord. Kasi yun din po, binago din po sa Panginoon. And then, at the time, inibitahan din po ako ng auntie ko na pumunta ng church. Meron pa po doon si Pastor Kasya po ang pastor doon sa amin. Doon po sa barangay namin sa Dalongo. And then, doon nag-umpisa. Nag-umpisa na kaming punta sa simbahan. And then po, doon na nag-challenge yung buhay ko. Nagkaiba yung pananaw ko about doon. Kasi yung pag-aaral ko, yung ano kasi po, yung parang something na nabuhay. Yung sabi natin na yung parang sabi natin na nagka-interesado ka sa isang bagay. Yun po yung naging gabay ko din dun sa pagpunta ko sa church. Kasi ako lang, tapos may auntie ko. Minsan po, 4 lang kami doon sa church. Si pastor, mag-ano lang po kami yan, Bible study. Minsan po pumunta doon sila, yung ibang dito po sa Salvation, pumunta doon po doon. And then po, sabi natin na, yung una ko pong na-memorize sa Bible is yung John 3:16. Yung sapagkat na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katawan, kaya binigyan niya ang isang anak. Kaysa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Kaya sabi ko sa Panginoon is, yun yung naging una kong bagay na naisip kasi yung sakit at hirap ni Lord sa cross ng Kalbaryo para lang ako maligtas. Is yun po yung naging dahilan ko para magpatuloy sa Panginoon. Hindi po, hanggang sa nag-aral po ako ng college, marami pong struggle nang nagpasa ako sa school. Kasi una po, wala kaming, yung pinagkukunan baga na, sabi natin yung income talaga. Yung ate ko po is 2 years graduate yun, 2 years course, is buti po is hanap agad siya ng trabaho, siya yung nag-support sa akin na school. Pero parang tumatagilid ako doon kasi hindi din po ako masyadong magano sa pag-aaral, gawa na pong malayo yung travel po. Yung mula po Pintor hanggang po doon sa amin is nilalakad ko po yung tuwing gabi. Kasi wala po doon na motor. Pag ikaw po naiwan po ng sakayan, talaga pong maglalakad ikaw. At hindi po sa lahat is yung mga sabi natin financial, doon po nagkukulang-kulang din po kami. And then po, kasi po kami, 5 po magkakapatid, lahat po yung isa nagtapos, nagtatrabaho, yung kaming 4, lahat po yun, college, high school, elementary, nag-aaral. May gastos pa po. Pero salamat sa Panginoon kasi yung support ng Panginoon is, sabi ko sa Panginoon is napakabuti ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan. Kasi ano man senaryo, ano man pagsubok is sabi natin, ipagkatiwala natin yung ating sitwasyon sa ating Panginoon. Kasi at the time ng mga bagay na yun, nahirap din po ako sa pag-aaral kasi ang graduate po ako ng Bachelor of Science in Agribusiness is ang course ko sanang kinukuha is yung yung Bachelor in Picture in Filipino. Pero
ito po yung sabi natin, ipinalangin ko muna. Sabi ko, Lord, kung ako papasok dun sa pagiging teacher, papasukin mo ako. Pero pag hindi ako pumasa, papasok ako ng Bachelor of Science in Agribusiness. Ang exam noon is 1 to 80. Ang passing grade is 75. Ay nag-exam ako sa teacher, yung passing grade ko is nasa 74. Bagsak ako. Di umatras ako. Sabi ko, Lord, doon ako sa Bachelor of Science in Agribusiness. Sabi ko, Lord, una pa lang pong encounter namin talagang yung mga estudyante sabi, bakit yan ang kinuha mo? Sabi niya, lumaki ka na nga sa pag-aawak ng lupa, pag-aaralan mo pa lupa. Sabi ko, parang masakit din sa loob ko. Sabi, yung nagsabi pa ba din sa akin is yung family ko. Sabi ko, di ko alam, bakit yun ang kinuha ko? Kasi sabi ko, Lord, kung ito kukuhain ko, at the present, hindi ako mahirapan. Sabi, di tuloy-tuloy, nag-aaral ako, napipiga yung utak ko, at higit po sa lahat, nakaka-encounter din po kami ng pagsubok, yung sakit ni Mama. Yun din po yung mahirap. Kasi ako po kasi yung doon sa bahay, yung naiwan ni Papa, gawain, yung kapatid ko, yung gawain, lahat. Kalabaw, magluto, sa bahay, maglalaba, lahat po yun sa akin. Yung mga kapatid ko, lahat po yun sa akin kasi ako po inaiwan sa bahay. Yung mama ko po is may sakit. Nakikipagsabayan po yun sa pag-aaral ko. Minsan po, natutulog lang po ako ng 1 hour, 30 minutes. Papasok ko, maglalakad. Pero, isa lang po ang patutukod sa inyo kasi hindi po, may mga kaibigan po akong mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano po yun, may ini-invite din ako, mahilig po ako dun sabi natin, makisama sa mga kapatid ko dun sa mga Kristiyano dun sa kaklase ko. Invite pa kami yan sa Thanksgiving, basta may mga gawain sila, pumupunta po kami dyan sa Ligaw, Legazpi, Tabaco. Pwede po ako yan. Pag in-invite ako, automatic, pupunta din ako. Kahit po yan may final exam, kahit po terror, napatunayan ko po yan. Bakit po? Si Lord, kapag po in-invite ako niyan, say ko Lord, minsan natataon po yung exam, final exam sa amin. Pupunta yung kaibigan, Francis, invite kita sa ganito. Bibigyan ako invitation. Di sabi ko, matataon ka ako, final exam. Di sabi ko, Lord, punta ako. Pupunta ako niyan. Terror po yan ha, hindi ako natatakot. Pag ako pumunta doon sa in-invite sa akin, pagbalik ko niyan, hindi natuloy yung exam. Oo, totoo yan. Nangyari po yun sa akin. Hindi po ako natatakot sa mga teacher ko na, terror sa amin. Kasi po, ang alam ko sa Panginoon, higit po sa lahat ng teacher. Hindi po ako binagsak ni Lord sa anuman na subject. Opo. Kahit po, sabi natin, mahina po ako sa klase. Sabi natin na slow learner po ako pagdating po sa klase. Pero po, isa pong bagay na binigay sa akin ni Lord, pagdating po sa actual, mabilis po utak kong ikot. Totoo yan. Mabilis po ang utak sa mga critical thinking, mabilis po ang utak ko. Pero pag sa mga lesson, hindi po ko nag-iintindi niyan. Yan po ang blessing na binigay din sa akin ng Panginoon. Kaya, very great ng ating Panginoon yung pagbabago sa buhay ko na binigay sa akin ng Panginoon. And then sa lahat, yung mga struggle. Isipin natin, ang buhay natin is puno ng trials, struggle. Pero, yung sabi natin, makikita natin yung pag-unlad ng ating Kristiyano doon sa pagsubok at pag-trial sa atin ng Panginoon. Doon nakikita. Kasi, una po sa lahat, sabi